tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at mapanganib na balita ang ating tinututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Muling naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake ang grupong Houthi laban sa mga puwersang sinusuportahan ng Saudi Arabia sa Yemen. Ayon sa mga ulat, ang marahas na opensibang ito ay nagdulot ng malaking pinsala at matinding pangamba sa rehiyon na muling nagpasiklab sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig na matagal nang naglalaban para sa kontrol ng bansa. Partikular na tinarget ng pag-ataking ito ang kampong militar ng San Algin na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Marib. Ang Marib ay kilala bilang isang estratehiko at mayamang lalawigan pagdating sa enerhiya sa gitnang Yemen. Ang kampong ito ay nagsisilbing mahalagang sentro ng komunikasyon at transportasyon na nag-uugnay sa gitnang kabundukan patungo sa malalawak na disyerto sa silangang bahagi ng bansa. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ni Brigadier General Yahya Saree, ang tagapagsalita ng militar ng Houthi, na matagumpay umanong nagsagawa ang kanilang grupo ng mga tumpak at maingat na planadong operasyong militar. Sinabi ni Saree na bago ang pag-atake, sumailalim muna sa masusing pagmamanman at paniniktik ang mga aktibidad ng mga sundalong tapat sa pamahalaan ng Yemen at sinusuportahan ng Saudi Arabia. Ayon pa sa ulat ng Houthi, ang kanilang mga missile at drone ay direktang tumama sa mga lokasyon kung saan nagtitipon ang mga sundalo, gayon din sa mga imbakan ng armas, mga sasakyang militar, at iba pang mahalagang kagamitan sa loob mismo ng kampo ng San Algin. Ang pagkawasak ng mga pasilidad na ito ay itinuturing ng Houthi na isang malaking tagumpay sa kanilang patuloy na kampanya laban sa koalisyon. Samantala, naglabas naman ng paunang talaan ng mga biktima si Qasim Buhaybe, ang ministro ng kalusugan ng pamahalaan ng Yemen na kinikilala ng internasyonal na komunidad. Kinumpirma niya na hindi bababa sa 2 tao ang napatay habang 14 na iba pa ang sugatan sa naganap na pag-atake sa Marib. Binigyang diin ng ministro na ang mga datos na ito ay pansamantala pa lamang at maaari pang tumaas sa mga susunod na oras. Mariing kinondena ni Ministro Buhaybe ang insidente at sinabing hindi lamang mga pasilidad ng militar ang tinamaan, kundi pati na rin ang mga pampublikong tirahan at mga kampo para sa mga internally displaced persons o mga mamamayang lumikas dahil sa digmaan sa Marib. Dahil dito, agad na iniutos ng pamahalaan sa lahat ng ospital at pasilidad ng kalusugan sa lugar na itaas ang antas ng alerto at maging handa bago pa man maganap ang madugong pag-atake na ito. Iniulat ng Ministry ng Depensa ng Yemen na nagawa ng kanilang puwersang panghimpapawid na pabagsakin ng ilang unmanned aerial vehicles o UAVs ng Houthi na namataan sa kalawakan ng Marib. Bagamat matagumpay na naharang ang ilan sa mga drone na ito, hindi pa rin naiwasan ang pagpapakawala ng iba pang mga missile na tuluyang sumalanta sa kanilang mga target sa lupa. Ang naganap na insidente sa San Algin ay ang ikalawang malaking pag-atake na isinagawa ng Houthi sa loob lamang ng linggong ito. Ipinapakita nito ang mas agresibong estratehiya ng grupo na patindihin ang kanilang mga operasyong militar sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagpapakita rin ng lumalaking kakayahan ng kanilang mga armas at teknolohiya sa digmaan. Matatandaan na isang araw bago ang pag-ataking ito, mahigit 30 katao ang naiulat na nasawi habang 12 ng iba pa ang malubhang nasugatan ng paulanan ng mga missile at drone ng Houthi ang iba't ibang posisyon ng mga puwersang kaalyado ng Saudi Arabia sa silangang bahaging Yaman. Ang serye ng mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga sibilyan at nagpahina sa moral ng mga sundalo sa rehiyon. Hindi lamang sa loob ng Yemen na nalasa ang Houthi, dahil iniulat din na hindi bababa sa 11 sibilyan ang nasugatan sa mga pag-atake ng grupo sa rehiyon ng Najran na matatagpuan sa timog na bahagi ng Saudi Arabia. Ang pagtawid ng labanan sa hangganan ng Saudi Arabia ay nagpapakita na ang digmaan ay mabilis na lumalawak at direktang nagiging banta sa seguridad ng mga mamamayan sa loob mismo ng kaharian. Sa kanyang mga naging pahayag, direktang inakusahan ng tagapagsalita ng Houthi ang pamahalaan ng Saudi Arabia sa pagtulak sa sarili nitong mga sundalo at kaalyado sa tinawag niyang isang digmaang walang katarungan at tiyak na mabibigo. Ayon sa kanya, ang pakikialam ng mga dayuhang puwersa sa panloob na usapin ng Yemen ay walang ibang idudulot kundi higit pang pagkawasak at pagkawala ng mga inosenteng buhay sa magkabilang panig.
Nagbabala rin si Brigadier General Yaya Sari ng Houthi na mananatili silang matatag at hindi matitinag sa kanilang paninindigang tumugon sa anumang agresyon. Aniya ang anumang presensya ng dayuhang militar na naglalayong panatilihin ang mga embargo at pagharang sa mga pangunahing daungan ng Yemen ay haharap sa mabilis, marahas at walang humpay na aksyong militar mula sa kanilang mga sinanay na mandirigma sa bansa. Idinagdag pa ng general na ang kanilang puwersa ay tutugon sa bawat antas ng eskalasyon sa pamamagitan ng katumbas na eskalasyon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na walang balak sumuko ang grupo at handa silang tapatan ang anumang lakas militar na ipapakita ng Saudi Arabia at ng mga kaalyado nito. Ang ganitong uri ng retorika ay nagpapahiwatig na lalo pang maaaring maging madugo ang mga susunod na labanan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng hidwaang ito, noong ika-20 ng Hulyo, taong 2026, formal na nagdeklara ang Houthi ng isang sea blockade o pagharang sa mga rutang pandagat laban sa Saudi Arabia. Mula noon, nagsimula ang serye ng mga mapanganib na pag-atake gamit ang mga sopistikadong missile at drone na naglalayong paralisahin ang mahalagang infrastruktura ng bansa. Ang mga pag-ataking ito ay madalas na nakatutok sa mga paliparang sibil, mga pasilidad ng langis, at maging sa mga dambuhalang barkong may dala ng krudo ng Saudi Arabia na dumaraan sa Dagat Pula o Red Sea. Ang Red Sea ay isa sa pinakamahalagang daan ng pandagat sa buong mundo para sa kalakalan, kaya ang anumang gulo rito ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at sa supply ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Houthi, kumakalat ngayon ang mga ulat na ang Saudi Arabia ay seryoso ng naghahanda para sa isang malawakang kontra-opensiba. Ayon sa mga eksperto sa militar, kabilang sa mga pinagpaplanuhan ng kaharian ang isang potensyal na operasyon sa lupa o ground campaign upang tuluyang buwagin ang mga kuta ng Houthi at bawiin ang mga estratehikong teritoryong kasalukuyan nilang hawak. Ang planong operasyong militar na ito ng Saudi Arabia ay inaasahang isasagawa sa pakikipagtulungan at koordinasyon sa opisyal na pamahalaan ng Yemen sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga puwersa. Umaasa ang koalisyon na mas magiging epektibo ang kanilang opensiba upang mapahina ang depensa ng Houthi at maibalik ang katatagan sa mga rehiyong kasalukuyang nakararanas ng matinding kaguluhan at kawalan ng batas. Sa kabilang banda, habang naghahanda sa aspetong militar, hindi rin isinasantabi ng Saudi Arabia ang diplomasya. Iniulat na aktibong nakikibahagi ang kaharian sa mga diplomatikong pag-uusap sa tulong ng Oman bilang tagapamagitan. Layunin ng mga negosasyong ito na makahanap ng mapayapang solusyon at mapababa ang matinding tensyon bago patuluyang sumiklab ang isang mas malaki at mas madugong digmaan. Ang sitwasyon sa Yemen ay nananatiling isang malaking hamon hindi lamang para sa mga bansa sa gitnang silangan, kundi para sa buong daigdig. Ang banta sa kaligtasan ng mga barkong naglalayag sa Red Sea ay patuloy na nagpapataas sa presyo ng petrolyo at mga bilihin sa merkado. Maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, ang nagbabantay sa krisis na ito dahil sa posibleng epekto nito sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa hidwaang ito sa pagitan ng Houthi at ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia. Abangan natin kung magtatagumpay ang diplomatikong pagsisikap ng Oman o kung tuluyan ng hahantong ang krisis sa isang malawakang digmaan sa lupa. Isang malawakang pagsusuri ngayon ang nakatutok sa katatapos lamang na 40 araw na pressure campaign ng Ukraine laban sa Russia. Bagamat nagtala ng ilang taktikal na tagumpay ang Kyiv sa serye ng kanilang mga pag-atake gamit ang mga drone, hindi nito nagawang baguhin ang pangkalahatang takbo ng digmaan sa mga linya ng labanan habang nakatanggap naman sila ng matinding ganti mula sa Moscow. Nagsimula ang lahat noong ika-25 ng Hunyo nang ideklara ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang paglulunsad ng kampanyang ito. Ito ay matapos siyang makatanggap ng ulat mula sa pinuno ng Security Service of Ukraine o SBU na si Yevgeny Kmara ukol sa isang estratehikong plano para sa pangmatagalan at katamtamang saklaw ng mga pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia upang pilitin ng Moscow na wakasan ang labanan. Ginamit ng Ukraine ang mga terminong long-range at medium-range na parusa upang ilarawan ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga unmanned aerial vehicle o UAV laban sa mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya at transportasyon ng Russia. Ang katamtamang saklaw ay tumutukoy sa mga rehiyong kontrolado ng Russia matapos ang taong 2014 habang ang malayo ang saklaw ay tumutukoy sa mga target sa loob mismo ng Russia.
Noong ika-4 ng Agosto ay formal na pumatak ang eksaktong 40 araw mula nang iutos ni Zelensky ang kampanya. Sa nakalipas na mahigit isang buwan, naging malinaw na ang pangunahing target ng mga drone ng Ukraine ay ang mga planta ng pagpino ng langis, imbaka ng krudo, mga sentro ng logistika, at mga paliparan ng militar na matatagpuan sa kaibuturan ng Russia, pati na rin sa mga teritoryong kasalukuyan nitong kinokontrol. Ang serye ng mga pag-atake ay nagdulot ng malalaking sunog sa mga refinery at dipo ng langis sa iba't ibang bahagi ng Russia na nagresulta sa kakulangan ng supply ng gasolina sa ilang lugar. Inamin mismo ni Pangulong Vladimir Putin noong ika-28 ng Hunyo na ang mga pag-ataking ito ay nagbunga ng pansamantalang kakulangan ng gasolina sa ilang rehiyon, pagamat iginiit niyang hindi naman ito umabot sa kritikal na antas. Bilang tugon, ipinahayag ni Deputy Prime Minister Alexander Novak na ipinatupad ng pamahalaan ng Russia ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina at diesel upang mapanatili ang lokal na supply. Kasabay nito, pinalakas din ng Moscow ang kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid sa paligid ng mga refinery upang matiyak na patuloy ang operasyon ng mga ito at mabilis na mailipat ang gasolina sa mga rehiyong labis na naapektuhan ng krisis. Inamin din ng Russian State Television na RT na ang mga pag-atake ay nagdulot ng pansamantalang pila sa mga istasyon ng gasolina, limitasyon sa dami ng maaaring bilhin ng mga ordinaryong mamimili, at matinding problema sa logistika sa ilang rehiyon, partikular na sa Crimea. Ipinapakita nito na kahit papaano ay naramdaman ng mga mamamayang Russian ang direktang epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa kanilang bansa. Bukod sa enerhiya, isa pang sorpresang target sa kampanyang ito ay ang network ng mga bodega at sentro ng logistika ng Wildberries, ang pinakamalaking e-commerce platform sa Russia na madalas ihambing sa Amazon ng Amerika. Ang pag-atake sa isang sibilyang kumpanya ng teknolohiya at kalakalan ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng Ukraine upang direktang pinsalain ang ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayang Russian. Nagtataglay ang Wildberries ng higit sa 200 sentro ng logistika at bodega na may kabuang sukat na mahigit 5 milyong metro kwadrado kung saan milyon-milyong produkto ang ibinebenta araw-araw. Dahil sa dambuhalang sa sukat na ito, ang sistema ng logistika ng Wildberries ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang haligi ng lokal na ekonomiya ng Russia na sumusuporta sa milyon-milyong mamimili at negosyo. Ayon sa pagtatansya ng RT, tinamaan ng Ukraine ang higit sa 10 bodega ng Wildberries sa buong bansa. Ang mga pag-ataking ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 8 patay at 12 din ang sugatan. Labis na naapektuhan ng mga maliliit na negosyanteng nagbebenta ng mga laruan at damit na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pananalapi na tinatayang umabot sa mahigit $1 bilyong para sa buong kumpanya. Inakusahan naman ni Pangulong Zelensky ang Wildberries na nag-iimbak ng mga produktong may dual use o maaaring gamitin sa militar at sibilyan, tulad ng mga piyesa ng drone at kagamitang pangnabigasyon. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng Moscow ang mga paratang na ito at iginiit na ang e-commerce giant ay walang anumang kinalaman sa pagbibigay ng supply o suportang militar para sa nagpapatuloy na operasyon ng hukbong Russian. Ayon sa mga eksperto, ang pag-target sa Wildberries ay nagpapakita ng pagpapalawak ng estratehiya ng Ukraine upang magdulot ng pinsalang pang-ekonomiya. Ayon sa Ukrainian analysis portal na UA News, nagtagumpay ang kampanya sa ilang aspeto. Gayunpaman, binigyang diin din ng portal na ang mga taktikal na tagumpay na ito ay hindi nagbunga ng anumang estratehikong bentahe para sa Ukraine sa pangkalahatang takbo ng digmaan. Ipinaliwanag ng UA News na unti-unti nang nalalampasan ng Russia ang mga suliraning dulot ng mga pag-atake sa kanilang mga refinery. Noong huling bahagi ng Hulyo, inihayag ng Deputy Prime Minister ng Russia na unti-unti nang nagpapatatag ang merkado ng langis dahil muling nagbukas ang ilang refinery at tinanggal na rin ang mga limitasyon sa pagbili ng gasolina sa ilang naapektuhang rehiyon ng bansa. Umasa ang mga opisyal ng Ukraine na ang mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia ay magdudulot ng panloob na kaguluhan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan, ngunit hindi ito nagkatotoo. Walang naganap na malawakang protesta o rebelyon sa Russia. Sa halip, tila lalo pang nagkaisa ang mga mamamayan sa likod ng Kremlin na nagpapakita na nabigo ang Kiev sa kanilang layuning sirain ang katatagan ng lipunang Russian. Hindi rin nabago ng mga pag-atake ng drone ang sitwasyon sa mismong mga linya ng labanan.
Hindi nakapaglunsad ang Ukraine ng anumang malaking opensiba habang ang hukbong Russia naman ay patuloy na sumusulong sa iba't ibang direksyon. Sa madaling salita, ang sitwasyon sa loob ng bansa at sa mismong labanan ay hindi naging sapat na banta upang pilitin si Pangulong Putin na gumawa ng mga kompromiso o makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Ipinaliwanag din ng media sa Russia na walang indikasyon ng pag-atras o pagpaparaya ang Moscow pagkatapos ng 40 araw ng kampanya. Sa halip, lalo pang pinaigting ng Russia ang kanilang ganti sa pamamagitan ng mga missile at drone strike. Pangunahing pinuntirya ng Russia ang mga pasilidad ng depensa ng Ukraine na gumagawa ng mga drone na ginagamit sa mga pag-atake, pati na rin ang mga bodega ng armas sa bansa. Bilang bahagi ng kanilang ganti, hinarangan din ng Russia ang mga daungan ng Ukraine sa Black Sea na nagdulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya ng Kyiv sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang mga pag-export ng kalakal. Inamin ng UAE news na ito ang isa sa pinakamatinding problemang pang-ekonomiya na kinakaharap ngayon ng Ukraine na nagpapakita na ang bawat aksyon ng Kyiv ay may katapat na mas mabigat na tugon mula sa Moscow. Ang mga sunod-sunod na pag-atake ng Russia ay sumira sa daan-daang istasyon ng gasolina at bodega sa Ukraine. Ayon sa pagtatansya ng Forbes Ukraine, ang mga ganting salakay ng Russia mula noong simula ng Hulyo ay nakasira ng humigit kumulang 400,000 metro kwadrado ng mga bodega ng bansa. Ang sukat na ito ay katumbas ng mahigit 56 na karaniwang football field. Nagdulot din ng malaking casualty sa panig ng mga sibilyan ang mga pag-ataking ito. Ayon kay Zelensky, hindi bababa sa 17 tao ang namatay at 44 ang nasugatan sa isang malaking pag-atake ng Russia noong madaling araw ng ika-5 ng Agosto. Ayon sa UA News, ang kampanyang naglalayong pilitin ang Russia na tanggapin ang kapayapaan ay nagbunga lamang ng mas matinding paglala ng marahas na digmaan. Sa pangkalahatan, pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong umatake sa malalalim na bahagi ng Russia, ngunit nananatiling limitado ang epekto nito dahil sa kawalan ng malinaw na estratehikong resulta at sa matinding pinsalang tinamurin ng Ukraine bilang ganti. Bagamat pinuri ni Zelensky ang SBU para sa kanilang mga resulta, malinaw na ang kapayapaan ay tila lalo pang lumalayo para sa dalawang bansa habang patuloy silang nagpapakitang gilas ng lakas.